Kaya yung extra mile, pag hindi natin ito nagawa, naku, babalik lang tayo na parang nagiging programa na lang ito, na kung saan, yung babalik, kung gusto lang nila, kung may conviction. Pero the church hindi lang yung mga umaattend, the church ay dapat makipagtulungan sa pag-follow up, lalo na ng mga kabataan o ng mga young adults para ma-maintain natin or mas madami yung talagang manatili at makakilala sa Panginoon, magpatuloy. Yeah. So, akin pong pinapakiusap sa inyo, ngayon pa lang, no, na bilang mga member po ng church na ito, to pray for that, Yeah. itong gawain na ito. Prayer, sabi nga ni Pastor, which is nag-a-agree naman ako, nag-a-agree din naman kay lahat, ito talaga yung magpo-propel at magbibigay ng talagang impact, yung prayer po natin. The same time, yung pag-nais natin, paano ba ako makakatulong dito? Wala po tayong pwedeng gawing dahilan. Alam niyo kung bakit? Lahat tayo may ginagawa. Ako nga walang trabaho, may ginagawa pa rin eh. Tama. Opo, wala tayong pwedeng gawing dahilan. Pwede po tayong bawat isa sa atin maging part ng gawaing ito. Sila hindi ka nga consistent, di ba? Hindi mo natapos. Pero nandito siya. Kasi may kang nag-follow up. Si MC, dapat siya yung MC rito eh. Hindi, joke lang. Pero may nag-follow up. So, please, ilagay po natin, isa panalangin po natin, wag lang tuwing Friday, akin pong ako po'y naninikluhod sa inyo, lalo na sa mga yan, nanonood nitong ngayong prayer meeting, na i-include natin to. Kung wala kayong parang maisip na ipag-pray, ito ipag-pray nyo. Ito ipag-pray nyo. Kasi ako, iniisip ko pa lang siya, sabi ko, madugo. I mean, magbibigay ka talaga ng effort dito. Sabi nga ni Pastor, kung hindi magiging maganda yung... Kasi ako, wala akong idea eh. Hindi pa ako naka-attend ng gawain ito. Napabalitaan ko lang siya. Humingi lang, nag-ano lang ako ng mga feedback, ano nangyari, ilan yung umattend. Di baling 10, 20, pero pagka itong ma-corner natin to, malaking impact to sa Dito natatapos yun. Itong 10 to, di-disciple pa rin yun para manatili sila. Follow up. Continuous po ito. Hindi po kaya ni Pastor, duduguin si Pastor pagka siya po gumawa nito lahat. At si Ate Eunice. Okay? Ako, ang inaano ko nga, sabi ko, paano ko ba gagawin to? Dami kong tanong kanina, hindi ko lang maitanong dahil hahaba yung usapan namin eh. Ano bang gagawin ko dito? Paano ko ba to i-ano yung sarili ko? Kasi ayoko lang na papasok ako dito, maging part ng program, pero at the end of the day, ang matitira parang kukunti lang. Commitment. Yung commitment na magbibigay tayo ng extra mile. Walang ibinibigay sa inyo na, tuwing Biyernes, papalo up mo si Ikaw mismo sa sarili mo, kung kailan ka pwede. At kung kailangan mo ng kasama, nandito ako. Andiyan ang asawa ko. Or kung sinong pwede. Gawin natin, pagtulong-tulungan natin. Sayang eh. Dumadaan lang yung ilan yung naging bunga nitong taon na to? Taas ang kamay. O si nanay lang? Hindi pala. Matagal na pala si nanay. So, di ba? I mean, totoo lang. Scott? Sayang. Gawin nating pahalagahan natin to. Kung baga magpapagod din lang tayo, pagtulungan na natin. Kung pinansyal lang naman ng halimbawa, pag pamerienda o di ko sino yung Pastor, kailangan namin ng ganito kasi mimit ko sila, pang merienda man lang. Pwede naman tayong magsabi. As long na ma-follow up natin sila. Ito pansinin nyo, yung dalawang umaattend dito, si Sean at saka si Gian. Nawala na si Gian. May nag-follow up po ba? Pinalo up ni Decision nyo na yun. Sayang eh. Ang daming pupunta, yung follow up, malaking bagay yun. Ngayon, it's not for us to talagang 100%. Kasi Lord, ang Lord yun tsaka sila eh. Kung paano nila tinanggap, kung paano nila to
minsan kasi ang nakikita, yung malasakit nung pumupunta sa kanila. Ba't ba ito bumabalik sa akin? Ba't parang interesado to sa bus? Kasi ako, kahit ako yung umattend doon, ay magre-recruit to. Tama? Magre-recruit to ng ano, kasi church to eh. Eh, Catholic ako. Pero yung iba, nagkakaroon talaga ng encounter kasi may mga tanong sa sarili. At kung mamimiss natin yun na hindi sila mabigyan ng pagpapahalaga or follow up or malasakit, sayang. Parang nagkaroon lang tayo ng gawain, pero saan napunta yung ginugol nating oras? Something to think about lang po. Kasi hindi, gustuhin ko mang maukupa lahat, hindi ko rin kaya yun. No? Hindi ko rin kaya. So, willing ako talaga. Dahil na kung sasama ako sa anong to, willing ako kasi may kilala ko sila, may mga kilala ako eh. May ko-corner rin ako dyan. Lalo na yung potential na sa tingin ko na, okay ito, pwede siya. Meron, sigurado yan. Magbibigay ako ng oras sa kanila. So sana, ganun din po ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga kabataan. Kasi may lakas pa tayo. Okay? Amen po ba? Amen. O, yun lang po. Maraming salamat po. Pray. Sa prayer nyo, prayer. Continuous prayer lang po. Sunod. Nay, kayo. Hindi daw. Bayad na yung palabok, di pa? Si Nedge. Yay! Good afternoon po. Yung rambutan mo, kuya. Good afternoon po. Ang share ko lang po is yung bilang gatong. Bilang gatong po doon sa gawain natin. Kasi ako po ay bunga ng Youth Alpha. Bilang bilang bunga po ng Youth Alpha. Siyempre, bilang galing sa hindi kristyanong pamilya, kami pong mga kabataan na galing sa ganun, malaki pong bagay sa amin na may mga taong nakikinig. Yes po. Minsan, yun lang po talaga lalo na po yung generation na ito, napapansin ko po talaga is, ang kailangan talaga nila is yung personal na makikinig po sa mga kwento ng buhay nila or request na prayer nila. Kasi, hindi naman po bago sa kanila yung Christian. Kasi sa social media, may mga ganyan na rin po. So, ang kailangan talaga nila, kilalanin sila personally. And walang halong judgment, makikinig lang po. Mananalangin para sa kanila. And para naman po sa mga kabataan na involved sa ganitong gawain, tinawag na kayo ng Lord eh. Andito na kayo. Meron ng bunga at kayo yon. So, baka ito na yung sinasabi ng Lord, ikaw naman, why not i-share mo sa friends mo or sa kaklase mo yung ano yung natutunan mo. 'Di ba? Kung talagang may natututunan ka personally. Kasi nung naging estudyante din naman ako, nung third year high school ako, nag-youth alpha ako first year, fourth year ako, nag-youth alpha uli ako, may kasama na ako. Yung mga barkada ko. And then, hanggang sa pag-graduate ko, nakagraduate na ako, hindi agad ako nag-college, may sinasama pa din ako sa church. May youth gathering. So, hindi na mahalaga kung madami. Minsan, 1, 2, 3 kayo. Tapos, sinishare mo lang yung na-experience mo. Ito narinig ko sa Lord. Sabi na, Lord, may potential ako. Kung may potential ako, siyempre ikaw din. May potential ka din. Naniniwala ko na tayo, may potential tayo. Hindi aksidente na narinig natin yung mensahe na galing sa Lord. And then nag-college, and nandun na yung commitment ko. Kasi kasali na ako tuwing Youth Alpha na nag-i-invite. Kahit graduate ako, kaya kilala pa rin ako mga teacher sa Anselmo. Kasi kahit hindi ako nag-aaral na doon, pumupunta pa rin ako. Nag-i-invite ako ng mga batch ni Naleka yun. Yung mga ini-invite naman namin. So, itong gawain na ito, hindi lang yung sense of belongingness, talagang calling. At kapag tinawag kayo ng Lord, mga kabataan, ito yung pagkakataon na grab the opportunity. Partner kami ni God. Partner kami ni Lord eh. 'Di ba? Ganon. So, kapag committed ka kasi, ikaw mismo yung hahanap ng time. Kayo mismo yung hahanap ng time na ibibigay nyo para mag-serve, mag-minister, hindi para sa tao o hindi para maging magaling ka sa mata ng tao,
But, to be, alam mo yun, alam mo sa heart mo na, you did it to glorify the Lord. You did it to serve the Lord. Kasi, ano man ang mangyari, ano man maging bunga, I just serve the Lord. So yun yung mga kabataan. So, mahaba pa, marami pang pagdadaanan, lalo na yung mga bagong tungtong ng kolehiyo. So, china-challenge ko kayo. Challenge ko kayo na magbigay ng oras para sa ministry. Kasi, itong ministry, hindi lang siya, yun nga, yung parang trip lang. Ministry, ito yung, parang na siya parang lifestyle mo. Kasama na sa ng buhay mo, yung pagmi-minister sa ibang tao. Matanda, bata, kaedad mo, kuya mo, nanay mo. Kasama na yon sa buhay natin. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Yan lamang po. So, yun challenge ko lang po yun.